Nandito na naman tayo sa panibagong paglalathala ng ating munting backyard, ang pag-update natin sa ating mga alagang manok. Tara, samahan niyo ako. Mag-sharing tayo ng mga idea natin. Kanina, madaling araw, umulan ng malakas, so kinuhaan natin ang video na yun. So, ipakita natin ang pag-alalay natin sa mga alaga during the times na masama ang panahon, mga kabrid. Tapos mag-share tayo ng idea tungkol sa mga ginagawa natin sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. So, tara, bagong lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo mga kabrid. So magandang morning mga kabrid, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, panibagong araw na naman, mag-update tayo sa ating sitwasyon. Pero ang ibahin natin ang pag-update natin mga kabrid sa madaling araw. Dahil umulan ng alas 3, wala nang tigil, and time check natin ngayon kumuha tayo ng video dahil hindi naman pwedeng kumuha ng video mga kabrid ng madilim pa. Pagliwanag mga kabrid o alas 6 ng umaga mga kabrid, ongoing pa din ang patuloy na pag-ulan-ulan mga kabrid. Ayan o, pati yung mga aso natin isa talagang nakakuyutot ba kasi malamig. Pag maulan, mataas ang moisture mga kabrid. So ayan o ang ating bahay ng manok na ginagawa, which is hindi pa kompleto yung materialis kaya hindi pa natin siya binubuo mga kabrid. So maghahanap pa tayo ng mga kawayan. So ayan yung papag ng ating cages ng manok mga kabrid. So good morning sa inyong lahat, magandang umaga. Time check natin is 6:30. Bago ako mag-prepare po ng pagkain ng aking mga alaga, ganito po ang ginagawa ng isang GPC backyard, ang pag-check sa backyard mismo, mga pag-check sa ating pag-aalaga bago natin isagawa ang paglalagay or mimixture ng ating pagkain ng manok, which is with feeding mga kabrid. Nasanayan ko ng mag-with feeding sa ating mga alagang manok para mas naano ko sila, mas naaalalayan mga kabrid. Sa hindi kasi tayo yung tipong saboy-saboy or yung may nagpapainom ng tubig, napakaano nun, yung parang mas prone yun sa mga bagay-bagay na kasi mostly nasa papag yun. And then mostly mga kabrid is hindi natin control ang moisture ng ating mga alaga mga kabrid. So dito makita nyo sa ating mga habang umulan mga kabrid, tinitingnan natin niya. So ayan, okay naman, napakapula ng mukha, healthy naman siya, hindi siya yung tipong may masamang pakiramdam. Kasi sa pan-checking mga kabrid, bago po ako magpapakain sa umaga at hapon, tinitingnan ko muna isa-isa mga kabrid. Mostly ginagawa ko yan pag nag-mixture ako, pag nakababad na doon ang pagkain ng manok ko mga kabrid, ibababad natin ng 15 minutes. Ang 15 minutes pa yon po na allocation na para sa pagbababad ng ating mga grains kasama ng ating pellets mga kabrid na wini-with feeding natin. Yung 15 minutes, yun yung time ko na pag-ikot sa kanila. Titingnan natin sa ating mga alagang manok kung sino ang mayroong masamang pakiramdam, masamang postura at masamang kalagayan mga kabrid. Pag mayroon tayong nakitang ganon, antimano, hindi na natin siya isasama sa papakainin natin. Ang gagawin natin dun sa manok na may masamang pakiramdam mga kabrid, ipapasting natin yun and then i-undergo na natin yun sa mga pamamaraan natin ng paggagamot. Halimbawa may lagnat or may sipon ng ating alaga mga kabrid, natin yan, ipasting. Tapos applyan natin ng organic muna. Organic ang una, pangalawa yung mga tableta, pangatlo yung injectable, which is Spectromax L ang ginagamit natin pagdating sa injectables mga kabrid. Sa atin ng mga tabletas, antimano yan, Premoxel. Pagdating naman sa organic na pamamaraan mga kabrid, antimano yan, giniling na bawang or kaya giniling na oregano mga kabrid. Minsan luya, piranggot na luya, yung parang kukunyo lang kalaki na luya, pipipiin mo, isalpak mo dun sa niya. Pag ang manok ay mahirapan na paghinga or kaya pumipisik-pisik na, luya lang ang pinantatapat ko dyan mga kabrid. Tapos giniling na bawang para yung pangangatawan nila, yung build up ng mikrobyo mga kabrid, yung build up ng mga virus sa kanilang pangangatawan, sa system nila. Pag mayroong bawang na giniling ang pangangatawan ng ating mga manok mga kabrid, nasisingan nila yan, naaalis yan, or ang mga mikrobyo na nasa katawan ng manok natin umaalis dahil yung singaw nga ng bawang mga kabrid, napakalaking bagay. Tapos yung ating organic naman na dahon ng oregano, minsan sinasalpakan ko, maliit lang yung kasya lang sa bunganga niya, or kaya sinasama din natin sa giniling mga kabrid. So yan, makita nyo mga kabrid, nagpapakain na tayo. Yung ginagawa ko yan mga kabrid para i-count sila
binibilang natin. So upon checking mga kabrid, sinasama ko yan, magsasaboy-saboy ako ng konti dahil bagong range ito, bagong range. So napakababait pa nito mga kabrid, napakababait pa nila kasi lumaki yan sa brooder. So upon ano natin yung process natin, kung nanonood kayo ng mga dati-dati pa, ayan, from day old hanggang brooder 1, brooder 2, tapos breeding pens hanggang sa pakawalan na natin sila. Pagkatapos natin mag-selection, mag-select ng ating mga gagamitin or yung mapipili tayong maganda-ganda, yung mga hindi napipili is pakakawalan na natin. Magkakaroon sila ng tamang oras nila para sila ay i-process natin for culling mga kabrid. So dahil hindi natin kayang i-accommodate ang maraming manok, mag-undergo tayo ng ng culling. Depende po sa kakayanan natin. Kung mahina talaga tayo, walang budget na darating, tataasan natin ang culling. Babawas tayo ng babawas. Pag medyo okay naman, magtatabi tayo. Kahit pang-culling yan. Ang importante dyan is itlog mga kabrid. Sa ating mga manok mga kabrid, nakakapagsuporta yung itlog nila sa pang-baon-baon, pang-almusal naming mag-iina, ng anak ko sa school. Ayan, yung itlog natin, ang itlog ng mga naka-pre-range natin ang medyo nakakapagsuporta mga kabrid. So meron na tayo dyan sa taas na 7, meron naman tayo dyan sa baba na na mga di ko binibilang masyado mga kabrid. So nagkaroon tayo ng 2 losses mga kabrid. Nagsayaw yung dalawa, yung magkaedad, nagsayaw sila hanggang sa sila ay biglo maano yung isa, hanggang sa wala na yung isa. Tapos yung isa naman dinikwat ng aso mga kabrid. So yung aso natin dito na maliit is nagdadalaga na, pinapasyalan ng mga aso dito. Dahil mababait ang mga manok natin, bagong pakawala galing sa mga cages nila, mababait, pwede mo silang damputin. Ayun, dampot yung isa, dala-dala doon pag alis mga kabrid. So okay lang, kasama yan, hindi natin maiiwasan yan. Kahit anong ingat natin, mayroon talagang mga instances na ganyan po mga kabrid. So ayan, pati yung broodcock natin mga kabrid, tinatry natin yan na pinapa-snack. So makikita nyo yung pamamaraan natin pag-snack, yung tipong maano lang sila, huwag natin silang busugin kasi may papakain pa tayo. So sabi ko, ito yung checking natin na ginagawa. So update natin sa mga baby stag natin, meron tayong nakitang dark-legged na pula. So ano yun, maganda-gandang labas yun or rare yun, parang ano yun siya, parang lusot talaga sa inbreed. Pagdating sa medyo mataas na antas ng hatch, siguro yung maganda pangangatawan. Kaso since naayaw natin ng mga dark legs mga kabrid, for culling din po yon. Tapos merong lumabas ulit na pula na puting-puti yung paa, hindi natin alam kung saan ang galing kasi ang kasi natin is kilso. So mostly kilso, kung sanay ka sa pag-i-inbreed ng kilso, diyan hindi yan kasi puro mga kabrid, isa rin yung mixture or isa rin yung katas ng crossbreed ang kilso mga kabrid na linyada. So timano, expect something. May lalabas na malatuba, may lalabas na pulang puti ang paa, may lalabas na dark legged, depende sa babae. Sa babae na hatch ang pinanghalo natin sa kilso kasi antimano, kailangan natin pag nagbe-breeding isa magkaroon ng hatch mga kabrid. So since na hindi pa natin alam ang mixture ng ating broodcock, yung pinakauna natin sa inbreeding, doon natin siya ma-identify kung gaano siya kataas ang kanyang proportion pagdating sa mixture. Halimbawa, yung mayroon kang kilso, hindi mo talaga totally, pagka sinabi nilang 7-8 kilso yan, 3-4 kilso yan or something, hindi ka pa rin pwedeng mag-state unless na kung talagang maayos kang breeder, ipaprocess mo talaga siya. Ang pag-i-inbreed mga kabreed para sa akin is hindi yung pagpapapuro sa unang cross mo mga kabreed, crossbreed pa yon. Pag back to nanay, back to tatay na, inbreed na po yon. Tapos sa inbreed na po yon, makikita mo na agad doon kasi hihiwalayin mo yun ang magiging sisiw yan is sabog. Pipili ka ng mataas na antas from kilso na which is gusto mong mapamintin ang linyada, yun ang pipiliin. Sabog siya hanggang sa konti-konti mo siyang salain. Pag breed mo naman sa lulo niya, sabog na naman yan, hahanap ka na naman sa sisiw niya ng mataas-taas na antas ng kilso hanggang ibalik mo naman po yung sa tatay niya or sa nanay niya. Pero yung pagkasabog niyan, paliit na. The more na nag-i-inbreed ka,
paliit na ng paliit yan hanggang sa mapapuro mo na siya, mapalabas mo na yung maayos na no. Mapapansin mo yan sa mga ilalabas nila mga kabrid. Pag minsan madalas ng puro puti na or sinibalang na, maayos-ayos na po yun. Sa kulay pa lang yun ha. Bukod pa dun sa paa, sa mga itsura, mapansin mo ang differentiate, mapapansin mo talaga ang mga linyadang kilso na which is more on round head mga kabrid. Mautak na manok. So, depende rin sa laro nila pag i-inbreed din, pagdating mo rin sa inbreeding mga kabrid, hindi ka lang din nakabase sa itsura. Doon ka rin babase rin sa kanilang sayaw. So, mostly ang pagpapasayaw ko sa aking mga alaga is more on pagdating na nila ng 8 months. Hindi ako nagpapasayaw ng early stage pa. Kasi gusto ko ang ilabas nilang laro mga kabrid, yun na talagang galing na sa linyada nila. Pag ang istag ko po kasi para sa akin, pag pinasayaw mo siya ng maaga, kung ano yung sayaw ng kalaro niya, is yun ang madidevelop sa kanya. So ang sa akin, yung matanda na, para kung ano talaga yung nasa utak niyang isasayaw niya, ma-identify agad natin doon kung masyado ba siyang rush, so reject siya. Kasi ibig sabihin, kasi larong larong hatchet. So syempre kilso ang pinapapuro. Alam mo ang galawan ng kilso, disinti maglaro ang kilso. So pag ang pasisiw natin na awang year old na natin, 8 months old na pinasayaw natin mga kabis, medyo sugod pa, medyo rush pa siya, reject na naman yon. Hahanap na naman tayo ng medyo disinte. Yun na naman ang magiging silik natin. Kaya marami ako magpasisiw, pero pulido tayo sa pagsisilik. Kasi marami tayong kino-consider pagdating sa seleksyon mga kabrid. Yun lang ang sa akin. Hindi ako masyadong naniniwala or kinukuhaan ko ng basihan ang mga sinasabi nila. Pero pagdating sa learning, yung experience talaga ang magsasabi ng buong katotohanan. Sa pagdating sa pagpapapuro, paggagawa ng sarili mong linyada, pagko-crossbreeding, pag-inbreeding, pag-maintain ang gusto mong klaseng manok mga kabrid. So ganun lang ang diskarte ko. Ay iwan ko kung iba yung pamamaraan ng iba, ganun din naman po ang sa akin. And then respect to those who share their ideas depending on their experiences. And then ganun din sana. Ganun lang po ang ginagawa ko sa pagpapapuro pagdating sa inbreeding na proseso mga kabrid. So pagdating naman sa sayaw, mayroon din naman tayong sariling pamamaraan. Mayroon din naman ako, base din na naman yan sa experience natin. Simpleng ganun lang mga kabrid, simpleng sharing, simpleng pagka-aalaga, makikita mo yung yung passion mo, sarili mong instinct or qualification, tapos pagsiselect, and then yung pagja-justify mo sa mga bagay-bagay na ginagawa mo. At the end point kasi, above all of this mga kabrid, tatanungin mo lagi sa sarili mo kung tama ba itong ginagawa ko. So maraming salamat, hanggang dito na lang. And then another day, another next sharing na naman tayo mga kabrid. Thank you po.